Ang ganda nga kahapon Sunday, nag-update si Pao ng ganap niya, pati pag-uwi niya na para bang nagre-report siya sa chinita niya na pauwi na siya. Ganon din si Kim, nag-IG story din, pati paggawa niya ng tree at pag-recordings niya ng song para sa Christmas special ng ABS-CBN. Ibig sabihin, pagtahimik sila magkasama kagaya noong Thursday till Saturday. Yan ang gusto ko sa dalawa, consistent sila sa isa't isa sana hanggang sa dulo. Manifesting. Dugtong ko lang, kung nanood kayo ng ST, si Kimi ay di nakapagsalita sa pasasalamat sa award nilang mga host. Pinasa niya kay Ami, maluha-luha siya kaya kailangan pa rin natin ng pangunawa, support at pagmamahal sa kanya. Naway matapos na ang lahat. Maraming salamat sa komento, Ma'am Kitty Bells. Yes, tama po kayo. Kanina, nanood din po ako ng It's Showtime. And nakita ko nga po na talaga namang tinanggihan ni Chinita Princess na siya po ang makapagsalita sa It's Showtime kanina. Kasi pag siya pa po ang magsasalita mga kakimpaw, siguradong maiiyak siya, hindi niya na po mapipigilan ang kanyang sarili. Kaya sinalo na lamang po agad siya ni Kuya Bong or Bong Navarro mga kakimpaw para nang sa ganun, syempre, ay maprotektahan din naman si Chinita Princess. Alam po ni Kuya Bong na marami po ang gustong sabihin ni Chinita Princess. Pero ngayon kasi, kinakailangan po ni Kim ng pangunawa, ng suporta, and syempre ng pagmamahal. Alam natin na hindi po biro ang pinagdadaanan ni Chinita Princess ngayon. 'Di ba? Doble-doble mga kakimpaw. Tapos sumabay pa nga po itong nangyayari sa Mother Network ABS-CBN na kung saan pag hindi nga po nakapag-remit sa TV5 sa loob ng 30 days ay posible pong mapatalsik ang mga programa na umeere po sa kapatid na channel. Kaya naman mga kakimpaw, doble-doble po talaga ang iniisip ni Chinita Princess na sana po ay mapagtagumpayan niya. Tungkol naman po sa pag-update ni Paula Avellino and Chinita Princess kahapon, yes, nakita rin po natin yan. Tama lang yun mga kakimpaw na ina-update niya po sa mga fans kung ano po ang nangyayari sa kanilang dalawa ni Chinita Princess kahit na magkahiwalay po or separate yung mga ganap nila mga kakimpaw. Kasi alam naman natin na trabaho po ang ginagawa ni Kim Chu sa kabila po ng mga problema na kinakaharap ni Kim ngayon. So ipagpatuloy lang natin mga kakimpaw ang pagdarasal kay Chinita Princess dahil ito po ang kailangan niya ngayon. Ang kalakasan at pagmamahal and syempre tulong na rin po ng nasa itaas nang sa ganun ay may ahon po siya sa kalungkutan na kinasasadlakan niya po ngayon. So maraming salamat po sa komento, Ma'am Kitty Bells. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic po na nakalap natin sa gabing ito. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol nga dito sa sinabi po ni Sir William John Valderrama. Taga-ibang bansa po to mga kakimpaw. Sabi niya, "By the way, I can't overlook the leading man Abilino's contribution to what makes the thriller so compelling. His performance adds a subtle intensity that really shapes the story. And he has a natural chemistry with Kim Chu that makes their scenes together feel seamless beyond his on-screen work. Everything I've read about him and the way he seems to interact with people off camera paints a picture of someone genuinely decent and respectful. That authenticity doesn't justify him as a person. It elevates his craft and leaves a lasting impression on the audience." So napakaganda po ng review niya mga kakimpaw sa The Alibay and syempre sa acting po ni Kim and Paolo Avellino. Sobrang na-appreciate niya mga kakimpaw. Parang ibang lahi po ata itong si Sir William, no? So maraming salamat Sir William sa napakaganda niyo pong komento sa The Alibay and kay Kim and Paolo. Samantalang next topic naman tayo. Pag-usapan natin mga kakimpaw. Ito pong napansin ng mga Kimpaw fans kanina habang sila po ay nanonood ng It's Showtime. Since present nga po
si Chinita Princess kanina. Kapansin-pansin po mga kakimpaw yung mata ni Kim Chu na kahit anong ngiti niya po makikita talaga sa mata niya na sobrang lungkot at meron po siyang pinagdadaanan. Sabi nga po ni Kim Pao Norcal 8, Kim Chu, we will always be here to love and support you. You face a lot, but everything will be okay. Let go and let God trust that the desire of your heart will be answered soon. Hold on to your inner joy and peace. We love you so much, Kim Pao. And alam niyo ba kanina mga kakimpaw, kanina po nagpasalamat ang mga hosts dito po sa It's Showtime, sila Chang Ami at yung mga co-host po ni Chinita Princess dahil nga po nakaabot sila ng 16 years dito po sa entertainment industry. Anniversary po kasi ng It's Showtime. So, syempre, nagpasalamat po si Chang Ami kanina at sabi niya nga po dun mga kakimpaw, ang dami na pong napagdaanan ng ABS-CBN and syempre ng mga It's Showtime host na magkakasama po nilang hinaharap. Emosyonal nga po si Chang Ami habang nagsasalita siya kanina. At pagkatapos po nun, pinasa niya po kay Chinita Princess ang pagbibigay po ng mensahe. Pero si Kim Chu po tumanggi at umatras mga kakimpaw sa pagsasalita or sa pagbibigay po ng statement kasi nga po hindi niya kayang magsalita mga kakimpaw at for sure pag naiyak po siya, tuloy-tuloy na yun. Alam naman natin yung pinagdadaanan ni Kim Chu ngayon kaya sinalo po siya ni Bong Navarro. Sabi niya nga po dito mga kakimpaw ni Bong Navarro, alam niya daw na maraming sasabihin ni Kim Chu, pero since maiyak nga si Kim, siya na lang daw mga kakimpaw. Alam naman natin na every anniversary po ng It's Showtime, ang dami pong statement lagi ni Kim Chu, pasasalamat sa It's Showtime and syempre sa ABS-CBN. Pero this time talaga hindi po kaya magsalita ni Kim Chu dahil yan sa pinagdadaanan niya po ngayon na bigat ng problema. Kaya ang kailangan niya ngayon, pangunawa, pagmamahal, and syempre, pagsuporta. And ramdaman naman natin yon sa mga co-host ni Chinita Princess, di ba? Ramdam natin yung pangunawang binibigay po nila para kay Chinita Princess na kahit meron pong problemang pinagdadaanan, eto nga po at present si Kim Chu sa It's Showtime kanina para po makapagpasaya sa mga madlang peoples natin. So yun po yung tinanggihan ni Chinita Princess kanina mga kakimpaw at hopefully ay maging okay din po ang lahat. And also keep praying mga kakimpaw sa ikakabuti po ni Chinita Princess. Kung totoo man na si Kim Chu ay hindi kayang magsalita sa ngayon dahil sa bigat ng kaniyang pinagdaraanan, isa itong malinaw na senyales na dumarating talaga ang mga panahon kung saan kahit ang mga pinakamalalakas na personalidad ay naubusan din ng lakas. Kilala si Kim bilang isang masayahin, madaldal at palaging positibo, kaya ang sitwasyong ito, ang hindi niya magawang magsalita ng normal, ay nagpapakita kung gaano katindi ang emosyonal at mental na bigat na maaring iniinda niya. Hindi lingid sa kaalaman ng publiko na marami siyang kinakaharap na kontrobersya at personal issues nitong mga nakaraang araw. Sa gitna ng lahat ng ito, normal at makatao na makararamdam siya ng pagod, panghihina o pag-overwhelm. Ang pagiging tahimik minsan ay hindi kahinaan. Minsan ito ay paraan ng pagpoproseso, paghinga at paghahanap ng lakas para makabalik ng mas buo. Ano ang masasabi ko sa balitang ito? Ang balitang ito ay nakakaantig sa puso dahil ipinapakita nito na kahit gaano pa katatag tingnan ng isang tao, may hangganan din. Sa kaso ni Kim, maraming umaalalay sa kanya, mga kaibigan, kasamahan sa industriya at lalo na ang mga fans. Pero sa dulo, kailangan niya rin ng panahon para alagaan ang sarili. Kung hindi siya makapagsalita sa ngayon, kailangan niyang pagbigyan ng sarili niyang magpahinga. Mas mahalaga ang mental at emotional health kaysa sa pagsagot sa mga issue sa publiko. Ano pa ang maaaring maidagdag? Magsilbi sana itong paalala sa lahat, lalo na sa mga celebrities na okay lang huminto. Hindi kailangang palaging malakas. Sana ay makahanap si Kim ng tamang support system, hindi lang mula sa mga fans, kundi mula sa mga taong talagang malapit sa kanya at nakakaintindi ng tunay niyang nararamdaman. Maaring maging turning point ito para sa mas maingat na pagharap niya sa mga pagsubok at para mas maging aware siya sa pangangalaga ng kanyang mental health. Para sa publiko, mas nararapat na bigyan siya ng espasyo, respeto, at malasakit imbes na dagdagan pa ang bigat na dala niya. Ang balita tungkol kay Kim Chu na hindi na makapagsalita dahil sa bigat ng kanyang pinagdaraanan ay tunay na nakakabagbag damdamin. Kilala si Kim bilang isang masayahin, palakaibigan,
at laging nagbigay sigla sa mga manood, kaya ang makita siyang dumadaan sa isang yugto na halos mawalan siya ng boses. Hindi dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa emosyonal at mental na pagod, ay masakit marinig para sa marami. Sa loob ng maraming taon sa showbiz, sanay ang mga tao na makita siyang nakangiti kahit pagod, tumatawa kahit may problema, at nagpapakatatag kahit may pinagdadaanan. Subalit ngayon, makikita na kahit ang mga taong matagal ng hinahangaan dahil sa kanilang katatatagan, ay may mga sandaling napapabagsak din sila ng mga pangyayari. Ang katahimikan ni Kim ay hindi senyales ng kahinaan. Sa katunayan, maaring ito pa nga ang paraan niya para protektahan ang sarili, pigilan ang emosyon na baka sumabog, at subukang hanapin ang tamang oras at tamang lakas para muling magsalita. Ang dami ng isyung kinakaharap niya, problema sa pamilya, mga legal na usapin, pressure sa trabaho, at kung ano-ano pang kontrobersyang nakapalibot sa kanya, ay sapat para mapuno ang kahit sinong tao. Imaginin mo na lang ang bigat na dulot kapag ikaw ay nasa mata ng publiko, kung saan bawat galaw at bawat salita ay minamagnify at hinuhusgahan. Hindi nakapagtataka na umabot siya sa punto na hindi niya kayang magsalita, dahil minsan ang katahimikan ang tanging natitirang paraan para mapanatili ang kaunting lakas na natitira. Mas malalim na pagsusuri. Ang sitwasyong ito ay magandang paalala sa atin na ang mga artista, kahit sikat at matagumpay, ay tao rin. May hangganan ang kanilang resiliency. May mga oras na kailangan nilang umatras, huminga, at hayaan munang gumaling ang sarili bago muling humarap sa kamera o sa publiko. Sa likod ng glitz at glamour ay may mga luha, takot, anxiety at pressure na hindi nakikita sa screen. Positibo rin na marami sa mga fans at kasamahan niya ang nagpapakita ng pagmamahal at pag-unawa. Sa mga ganitong panahon, hindi niya kailangan ng opinyon o intriga. Ang kailangan niya ay genuine support, empathy at espasyo. Ano ang mas mabuting gawin ng publiko? Irespeto ang kanyang katahimikan. Kung hindi siya makapagsalita, hayaan muna natin siyang magpahinga. Iwasan ang pagbibigay ng judgment o pagbibigay ng pressure na magsalita agad siya. Ibigay ang emotional support sa halip na dagdagan pa ang bigat ng kanyang nararamdaman. Tandaan na ang healing ay hindi minamadali. Sa kabuuan, ang isyung ito ay hindi lang simpleng showbiz concern. Isa itong paalala na kahit sino ay may karapatang mapagod at manahimik. At si Kim Chiu na matagal na nagbibigay ng saya sa milyon-milyon ay isa ring tao na nangangailangan ng panahon, pag-unawa at pagmamahal. Ang balitang ito ay isang matinding paalala na si Kim Chiu, isang sikat, palangiti at laging positibong personalidad, ay tao rin na may limitasyon. Kapag sinabing hindi na niya kayang magsalita dahil sa bigat ng pinagdaraanan, hindi ito simpleng pagod lang. Nagpapakita ito ng emotional overload, stress at mental fatigue na nakaapekto maging sa kakayahan niyang magsalita o magpahayag na nararamdaman. Ito ay isang malungkot pero makatotohanang sitwasyon. Kapag masyado ng mabigat ang dinadala ng isang tao, minsan mismong katawan na niya ang sumusuko at nagmamanifest ito sa katahimikan, pag-iyak o pagkawala ng boses. At sa kaso ni Kim, dahil nasa mata siya ng publiko at tinatamaan ng maraming kontrobersya at personal issues, natural na mas madali siyang ma-overwhelm. Nakakaawa pero nakaka-inspire din dahil ipinapakita nito na sa kabila ng lahat, sinusubukan pa rin niyang maging matatag. Ngunit higit sa lahat, ipinapaala nito na kailangan siyang unawain, hindi pilitin magsalita at bigyan siya ng espasyo para makapagpahinga at makabawi. Ano pa ang maidadagdag ko sa balitang ito? 1. Mas ramdam ngayon ang tunay na bigat ng pagiging isang public figure. Sa kaso ni Kim, kitang-kita kung paano nagiging doble ang bigat ng problema kapag ikaw ay kilala. Hindi lang personal ang iniisip mo, kailangan mong harapin ang opinyon ng publiko, pressure ng trabaho at mga taong umaasa sa iyo. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng ito, hindi nakapagtataka na may sandali siyang mawala ng emosyonal na lakas para magsalita. Ang katahimikan ay maaring senyales ng self-preservation. Minsan kapag hindi na makapagsalita ang isang tao, hindi ito dahil ayaw niya magsalita, kundi dahil protektado niya ang sarili niya mula sa masasakit na tanong, maling interpretasyon at dagdag stress. Ang pagtahimik ay paraan para hindi mas lumalim ang sugat. 3. Isa rin itong pagkakataon para makita ng publiko ang kahalagahan ng mental health. Dati, bihirang pag-usapan ang emotional exhaustion. Pero ngayon, nakikita nating normal lang pala na mapagod kahit celebrities. At kung si Kim na matatag ang personality ay dumarating sa ganoong punto, ibig sabihin may bigat talagang dinadala at kailangan niya ng oras upang muling bumuo ng lakas.
4. Malaki ang magiging papel ng mga taong malapit sa kanya. Sa ganitong sitwasyon, ang suporta ng pamilya, kaibigan, at mga taong pinagkakatiwalaan niya ang magsisilbing sandalan niya. Importante na may mga taong hindi humihingi ng paliwanag, hindi nag-ambag ng pressure, kundi nagbibigay lang ng genuine care at presence. 5. Sana maging turning point ito para sa mas malalim na pagprotekta niya sa kanyang boundaries. Maaring pagkatapos nito, matuto si Kim na maglagay ng mas malinaw na limitasyon. Kung sino ang papayagan niya maka-access sa kanyang emosyon, anong mga bagay ang unahin niya, at paano niya harapin ang mga issue nang hindi inuuna ang expectation ng iba. 6. At higit sa lahat, karapat-dapat siyang bigyan ng oras at malasakit. Hindi natin alam ang buong kwento. Hindi natin alam ang bigat na nasa dibdib niya. Ang pinaka-responsableng gawin ng publiko ay respetuhin ang katahimikan niya at ipagdasal o i-wish na sana ay makabawi siya at makabangon muli.